guys, so yan, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw na to. So yan, kung napapansin nyo, meron tayong mga baboy sa likuran natin. Yan yung ating native pig kung tawagin dito sa atin. So yan yung pag-uusapan natin yung para sa mga nais o yung sa mga gusto o gustong pumasok sa pag-aalaga ng baboy. Kaya lang kapos sa budget o yung pinoproblema kung saan kukunin yung panimula nila para makapag-alaga ng baboy. Kasi pag sinabi mong mag-aalaga ka ng baboy, hindi basta-basta yung pag-aalaga ng baboy kasi unang-una pa lang, kailangan mo ng malaking puhunan. Saan mo gagamitin yung puhunan? Hindi lang sa baboy. Kasi unang-una, kailangan mo ng maayos at magandang kulungan para sa iyong aalaga ang baboy. Yung pangalawa namang pampuhunan, yung sa pambili mo nung pag-uumpisahan mong baboy. At yung pangatlo naman na pangmatagalan at hanggang handyan yung baboy mo, yung maintenance sila, lalong-lalo na yung sa pagkain. Lalo na sa panahon ngayon, pataas ng pataas yung ating commercial feeds na kaya nga yung iba nagrereklamo daw kasi yung baboy daw halos di gumagalaw yung presyo, tumaas man yung presyo ng baboy natin, babalik pa rin sa dating presyo na pababa pa rin ng pababa. So kaya yung iba nagsasabi nalulugi, tumatabla lang, kakaunti na lang yung tinutubo. Kaya yung kung minsan yung iba parang bumibitaw sa pag-aalaga ng baboy. So ngayon, para sa mga gustong mag-alaga ng baboy, pero di kayo makapag-umpisa dahil sa wala kayong puhunan o kulang yung ipupuhunan nyo o baka iniisip nyo na pagdating ng araw, baka bigla kayong mawalan ng ipapakain sa kanila. So ngayon, i-share ko sa inyo yung kung paano ba alagaan yung native nating baboy. Kasi lalo na sa panahon ngayon, yung native na baboy natin halos nakikipagsabayan na dun sa ating mga hybrid na baboy o yung malalaking baboy na yung puti, nakikipagsabayan pagdating sa lechon kasi nagiging patok ngayon o uso ngayon yung tinatawag nating native lechon. So ayan, yung ating mga native. So yung isa dyan, buntis na. Ito ata yung buntis dyan. Kung napapansin nyo, malaki yung tiyan. Ito pala yun. Yan. Pero hindi pa yan buntis. Hindi pa yan buntis. Hindi, yung laki ng tiyan niya hindi pa yung dahilan ng pagbubuntis niya kasi yung natural niya pa yung katawan kasi 1 week pa lang nakakalipas mula nung masampahan siya ng ating lalaki. Yung nasa gitna yung ating lalaki, bago lang. So yan. Pagdating naman sa pag-aalaga ng native nating baboy, hindi kayo masyadong mamumroblema. So bakit ba kayo hindi mamumroblema? Yung baboy kumakain rin kahit pa kung tawagin nating native. So oo nga naman. Kumakain pa rin kahit sabihin pa rin nating baboy yan, malakas yang kumain. Pag sinabi mo kasing native, hindi mo sila kailangang alagaan tulad ng kung paano natin alagaan yung ating mga hybrid na baboy. So alam nyo naman, pag sinabi nating baboy, mapa-hybrid man, mapa-native, sa panahon ngayon halos pareho na lang yung presyo kahit big pa yan nabilhin mo. Kung 3.5 yung hybrid, may mabibili kang 3,000. Minsan, swerte mo na makakita ka ng 2,500 na biik na native pig. Biik pa lang yon. So, ngayon, ano ba yung kagandahan sa pag-aalaga ng native pig? Unang-una, hindi mo kailangan ng maayos o magandang kulungan. Kahit nga kawayan lang tulad niyan, pagpatungin mo lang na may distansyang ganyan hanggang sa baba. Okay na para sa kanila. At kahit talian mo lang yung baboy mo, ilagay mo lang sa lugar na medyo madamo o madamo, okay na sa kanila yon kasi mas gusto nga nila yon. Ilalagay mo lang sila sa lugar na medyo lilim, sa ilalim ng mga puno, sa ilalim ng mangga, doon mo lang sila itatali. Pagdating naman sa pagpapakain, hindi mo sila kailangang gastusan. Kung ako nga, yung ginagamit ko dito, hindi ako gumagamit ng commercial feeds. So, hindi ako nagpapakain sa kanila ng feeds, kaya hindi ako bumibili. Ano ba yung parang regular na pinapakain ko sa kanila kapag tinatamad akong manguha ng mga dahon-dahon, ng puno ng saging, pumunta sa palengke para manghingi ng mga gulay na reject. So, yung regular talagang pinapakain ko sa kanila is yung darak. So, alam niyo naman yung darak ngayon, tumaas na rin yung presyo pero para sa atin, kung i-compare mo sa commercial feeds, masyadong mababa, halos kalahati lang. Kasi yung commercial feeds natin ngayon, siguro meron ka parang mabibili na 16, 14, siguro to 20 pesos. Ganun na yung presyo ngayon ng ating darak. So pero siguro sa isang linggo, mga 2 o 3 araw lang
sila napapakain ng dara kasi mostly pareho niyan. Nanguha ako ng saging kanina. Tingnan nyo naman, wala nang natira. So, 5 to na yung medyo mabababa pa lang. Ganyan na, ubos na. Pati yung mga dahon, ubos na. Yun na yung pananghalian nila. Pero tingnan nyo naman yung mga katawan nila, ang tataba. Pig! Yan. So, ang lalaki. So, yan na nga. Kung masipag ka, hindi mo na kailangang gumastos pa. So, syempre, kung busy ka, walang mag-aasikaso. So, yan, kailangan kahit darak lang, okay na sa kanila. Pero syempre, mas maganda pa rin kahit pa paano, yung mabigyan mo sila ng mga damo-damo, yung parang paglilibangan nilang kainin. So, yung pangalawan naman na kagandahan nito, hindi sila maselan. Kasi malakas yung resistensya nila. Kasi originated talaga sila dito, nasa wild sila. Tapos, kinuha lang natin. Talagang yung parang pagdating sa pag-aalaga, kung kulang ka sa knowledge sa pag-aalaga ng baboy, wala ka pang experience, hindi mo pa totaling ka pa yung pag-alaga ng baboy. Pagdating sa ating mga native pig, basta pinapakain mo sila, hindi ka na problema. So yan naman, kung pareho niyan, yung lalaki nakahalo lang, halo-halo lang sila, magkakasama lang sila. Pero pag yung hybrid, syempre kailangan may kanya-kanya pa rin kayong kulungan. So sa gastos, wala naman siguro tayong masasabi sa pagdating sa native pig, kasi kahit hindi mo talaga sila pakainin ng commercial feeds, basta marunong kang dumiskarte at masipag ka, tulad niyan, pwede kang pumunta sa palengke nyo, yung mga reject na gulay, yung mga dahon-dahon tulad ng repolyo, yung mga binabalatan o inaalis na pangit na dahon sa repolyo, yun yung mga reject na kung minsan itinatapon na lang yan. So mas maganda yun pag ibibigay, kung yun yung ibibigay nyo sa mga native nating baboy. Kaya pagdating sa gastos, kung mag-native kayo, kahit kulang kayo sa knowledge sa pag-aalaga ng baboy, basta marunong kayong magpakain ng maayos at masipag kayo, hindi nyo maproblemahin. Hindi tulad ng hybrid nating baboy, pagkapanganak, yung anak, kailangan bakunahan natin ng iron, multivitamins, pero dito, ultimo purga kahit di mo nagawin sa kanila. So, yan yung ating native pig. So, ayan, tignan nyo yung isa naliligo doon sa inuman nila. So, yan. Ito yung una nilang kulungan. Tapos, lagyan ko ng extension kasi mas maganda talaga pag nasa lupa sila. So, kaya yan, dito sila susungkal. Kaya kung makita nyo yan, mga butas-butas yung lupa. So, yan, busy-busy sa pagkain ng saging. Yan. So, ganun lang kadali yung pag-aalaga ng baboy. So, kung iisipin nyo naman na baka walang kita sa pag-aalaga ng native na baboy, so, isipin nyo na lang, kung sakitaan lang naman ang labanan, dito ako sa native pig, kaya lang, syempre, parang mas popular talaga sa atin yung malalaking baboy na yung hybrid o yung puti. Tignan nyo, bit-bit nyo na yung akin. So, mas popular kasi dating dito, yun talaga yung kilala, yung common na dito sa atin. Pero, darating at darating yung panahon, sigurado ako magiging sikat at magkakaroon tayo sa industry ng native pig, lalaki at lalaki pa rin, lalo na ngayon na sumisikat yung native pig lechon. Tsaka, isa sa pinakamaganda sa pag-aalaga ng native pig, pag wala ka, ultimo pang bili ng ulam, wala kang ipapakain sa pamilya mo, madali lang sa inyo yung pang-ulam nyo. So, yan, halimbawa, wala tayong ulam, wala akong pera, wala tayong pambili ng ulam, sige, maglitsyon ka na lang muna ng baboy. So, yan, wala kang pera, pero may litsyon ka. So, isa pa sa kagandahan kasi nito, kung merong maliit na okasyon o celebration sa inyo, okay na yung kumatay kayo ng isa, okay na para sa mangilan-ngilang bisita at para sa inyo. So, ito yung kagandahan, tipid na, halos pareho lang sa presyo ng ating hybrid na baboy. Pagdating sa bilihan, kung minsan nga napapansin ko sa iba na halos mas mahal na yung native pig kumpara sa hybrid. Kaya lang, yung pagkakaiba lang kasi talaga, yung malaking pagkakaiba ng native pig siya kanong hybrid natin, yung native pig natin, maliit lang, siya mabagal talaga yung paglaki nila. Kumpara mo naman dun sa hybrid na ilang months pa lang, napakalaki na.
na halos aabot na ng 60, 80 kilos, 100 kilos. Pero ito, yan, kung napapansin nyo, ilang months na yan, 7 months na yan. Pero sa tingin ko dito, nasa 40 kilos pa lang to. Itong isang to. Pero 7 months na siya. Pero kung yung mga hybrid kasi nating baboy, kung 7 months, siguro mga baka nasa 150 kilos na nga yun eh. So kaya yan, siguro yun rin yung dahilan kaya kung minsan may naririnig ako na parang mas mahal na o mas mahal pa yung kilo ng native pig natin kaysa doon sa ating mga hybrid na common na kilala talaga natin dito. Kasi yung pag sinabi mong bili ka ng baboy sa palengke, automatic pag may nakita ka sa palengkeng baboy na binebentang yung patay na, yung laman na lang, automatic yun yung mga hybrid nating baboy. Kaya yan yung pagkakaiba sa native natin tsaka sa hybrid natin. Mas kilala lang talaga kasi common na sa atin yung hybrid o yung malalaking baboy. Pagdating sa mga market, yun talaga yung lumalabas. Pagdating dito sa ating mga native, sa dahilang mabagal lumaki, kaya yung parang hindi sila sumisikat o nagbo-boom. Pero pagdating sa gastos, kung ininegosyo mo, masipag ka lang, talagang mas malaki yung kikitain mo dahil sa tipid ng maintenance sa kanila. So hindi mo sila kailangan pang bigyan ng mga antibiotic o kahit di mo bigyan ng mga vitamins. So okay na sila. So yan yung ating mga native pig. So yan, hanggang doon na lang muna guys. So sana kahit paano nabigyan ko kayo ng konting idea. Kaya sa mga nagbabalak dyan na gustong mag-alaga ng baboy, kaya lang kapos sa budget. So why not subukan nyo yung pag-aalaga ng native pig. Parang libangan lang, pero kikita kayo sa maikling panahon. So bye bye guys, hanggang doon na lang muna.